Update tayo sa lagay ng panahon ngayong may binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga sa Rafi at sa lahat po natin mga taga-subaybay. Chris, itong binabantayang LPA hanggang kailan ito posibleng manatili sa loob ng PAR? Well, Rafi, gaya nga na nabanggit kanina, isang low pressure area sa kanlurang bahagi ng Zambales ay tuluyan ng natunaw. Samantala ito namang nasa may bandang karagatan malapit sa Tuburan, Cebu, inaasahan natin posibleng manatili in the next 24 hours or less at maliit ang tsansa nitong maging bagyo. Bagamat asahan nga na makaka-apekto ito sa lagay ng panahon dito sa buong Visayas, sa Mimaropa, ilang bahagi ng Bicol Region at maging sa lalawigan ng Quezon. Ilang bagyo pa man posibleng mamuo o pumasok sa PAR sa buwan ng Mayo? So ngayon, inaasahan natin either isa hanggang dalawang bagyo ang posibleng either direktang tumawid ng ating bansa or mabuo lamang dito nga sa mga karagatan na nasa paligid ng ating bansa at mag-recurve papalayo na ating bansa. Ito dalawang senaryo, either tatawid or magre-recurve lamang. At usually malalakas ba yung mga bagyo sa mga ganitong panahon? Well, hindi natin nire-rule out, pero ang talagang mga malalakas na bagyo ay karaniwang nararanasan natin sa second half of the year. That is during July onwards, no? Pero ito nga, kung magkakaroon ng bagyo, ay patuloy tayo magmamonitor gaya ng ginagawa natin dito sa isang low pressure area na to at magbibigay agad tayo ng update sa ating mga kababayan at mga kasama nating government agencies sa disaster preparedness and mitigation. Maalinsangan pa rin po yung panahon hanggang kailan po natin ito mararanasan? Rafi, dito sa Metro Manila, posibleng hanggang 2 hanggang 3 araw ay manatili nga itong mainit at medyo malinsangang panahon, pero may mga tsansa ng mga thunderstorm lalo na sa dakong hapon o gabi. So sa mga kababayan natin na lalabas ng bahay, papasok ng trabaho, pinapayong pa rin natin na magdala ng payong dahil kung di mo proteksyon sa sobrang init ay proteksyon sa biglaang pag-ulan lalo na sa dakong hapon o gabi. Ano man ang aasahan nating lagay ng panahon sa mga susunod na araw, lalo na sa Lunes, Election Day? Sa nakararaming bahagi po ng ating bansa sa darating na Lunes ay inaasahan natin na wala namang bagyong makaka-apekto, walang low pressure area. Generally mainit, maalinsangang panahon, pero yun nga, may chance pa rin ng mga afternoon or evening rain showers or thunderstorms. Kaya sa mga kababayan natin na boboto, lalong-lalo sa dakong tanghali or hapon, the latter part of the day, gaya ng sinabi natin kanina, magdala pa rin po ng payong para protection, kundi sa init ng araw ay sa biglaan ng mga pag-ulan dulot ng mga localized thunderstorm. Okay, maraming salamat, Chris Perez ng Pag-asa.